Doon naman sa nagsabi naman doon sa pagpasok ng Grand Mosque, sa mga nagsabi na bawal daw hindi Islam doon, bawal daw ibang ano ganun, hindi daw pwede pumasok doon ganun. Bayot, public place 'yon, tsaka tourist spot nila 'yon. Hindi bawal ang pumunta doon. Ang dami din mga lahi, mga foreigner, mga iba't ibang lahi. Pwedeng pumasok doon. Sa mga nagsabi naman na hindi pwedeng mag-vlog, pwedeng mag-video doon, pero may nakalagay doon na sign na bawal mag-picture ng ganito, nakaganon na sign, nakaganon, bawal nakaganon. Tapos yun na ng sign nakalagay doon, pero nagpa-picture ako, nakaganon ako, ganon, bawal. Okay, akala ko yung ganon lang yung bawal. At meron nakalagay din yun na parang video na picture ng video, tapos nakaganon yung tao, may bungangan na ganon. Bawal yung nagbi-video tapos, hi, andito tayo ngayon sa Grand Boss, bawal yung vlog na ganon. So, hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Maya Vlogs. At isang mapagpalang araw sa ating lahat. So, ayan, for today's video is magbibigay lang po tayo ng konting reaction tungkol po sa issue na pagkahuli po at pagka-aresto daw po ang isang vlogger or content creator na si Brain Damage, no? And alam naman po natin na last week ay sila po ay nag-travel papuntang UAE, no? Sa Dubai. And nakita natin yung mga post niya sa social media na masaya sila at talagang nag-i-enjoy naman po sila. So ngayon meron po kasi lumabas na issue na siya daw po ay dinampot nga daw po at or inaresto nga daw po siya at ikinulong doon sa Dubai. So ngayon mapapakinggan po natin kung ano po yung paliwanag niya dito, kung ano naman po yung totoong nangyari, no? And ayan, panoorin po natin yung video and then magbibigay po ako ng reaction tungkol dyan. Sino mo nagpapakalat na inaresto kami sa bagay? Dinala kami ng tinatawag ng CID or tatlong letra ang tawag na sa ano ng tawag na sa UAE, tatlong letra or CID. Hindi pa ako inaresto, hindi ako mapagkamalang bakla, babae talaga, hindi rin ako mapagkamang bakla sa itsura ko. Kaya hindi ako aresto, tsaka hindi ako nag-dress, hindi ako nag-cross-dress sa Dubai pag naglalakad ako sa mga public areas. Though sa isang gabi nung nag-bar kami, naka-fit ako na damit, pero hindi kami naresto. Sinama lang kami because our friend was hindi naman aresto to. Inaresto basta kay ikuha na sa officer kasi naka body fit siya na damit. So, bakla siya, diba? Pero sinabihan lang na huwag magsuot ng ganun masyado kasi bawal dito siya. Pero hindi kami naresto na kinulong. Pag inaresto kasi parang arestohan pa lang ako sa Pilipinas dahil sa illegal urbanist gambling sa pag-promote. But hindi ako inaresto dito sa Abu Dhabi or sa Dubai. Hindi pakalat-kalat mo kuan para ma-trending mo ha, Ginoo ko. Kayo kayo magpa-aresto para trending kayo, hindi yung ginagamit niya ako. So, maayong adlaw kaninyong tanan, nandito na rin ako sa Philippines ngayon at natatawa na lang talaga ako sa lahat ng mga isyong comment na ginagawa sa akin. Since alam ko naman, I respect naman their opinion, their comments regarding the issue na nahuli daw ako sa UAE o sa Dubai, na inaresto daw ako ng mga pulis, tapos tawag nito, wala daw akong alam masyado sa kanilang rules, tapos pumasok pa daw ako ng mosque or ng Grand Mosque na bawal naman daw doon yung bakla, bawal daw yung hindi Muslim, bawal daw yung ganito, bawal daw yung ganito. Okay, isa-isahin natin. Unang-una, yung paghuli sa amin ng mga pulis, hindi po kami hinuli ng pulis. Inano lang kami, nilapit lang kami ng sinasabi ng tatlong letra na CID ang tawag, Criminal Investigation, churba, basta ganon. CID, tapos hindi, naka-ano na siya, naka-white lang yun siya na parang, ano ba yun? Abaya, korba, komba, ano nga? Basta yung uniform nila na white, ganon. Kasi hindi ako ang dinampot noon. 5 kami naglalakad, ako si Jigjag, si Zai, si Mama Leo at si Divine. Tapos isa sa amin ay, syempre mga bakla kami, diba? Pero isa sa amin naka-fitted na damit. Tapos pa-girl siya. Pero guys, 4 years siya dito, never siya nahuli sa ganyan kasi always siya pumupunta sa mga public, sa mga mall, everywhere. Well, hindi naman siya nasita kasi nga hindi naman siya ganun ka
mainit sa mata. Ako kasi, kaya kami nasita siguro kasi tinitikan kami kasi nung pumunta kami ng Dubai Mall, bago kami pumasok, pumunta muna kami ng Burj Khalifa, picture din sa fountain, sa may ilaw, sa Burj Khalifa. May mga nagpa-picture sa akin. Ang dami nagpa-picture sa akin. So na siguro may mga ano doon, para kasi silang mga NBI na parang ano ba ito, parang tawag nito, nagsusurveillance sila ba na hindi naka-civilian lang, yung mga ganun ba, parang mga entrapment. So habang naglalakad kami, may mga nagpa-picture sa akin. So parang nag-caught ng attention siguro nila, sino kaya to, bakit marami nagpa-picture sa kanya, or parang tinitingnan kami. So nakuha namin yung attention nila. So tiningnan nila kami, may nakita kaming fitted na damit na sexy na bakla. Yun, nilapitan siya, tapos yan, siya lang talaga yung lapitan, and nandun kami picture na naglalakad sa sa escalator. So biglang paglapit namin, akala namin friend niya. Biglang sabi niya, hey, are you together? Yes, you come with me, ganyan. Tapos dinala kami dun sa may ground floor sa may Dubai Mall. Tapos pagdating dun sa Dubai Mall, nandun lang kami nakaupo sa may nakalagay police station, sa may baba kami sa may table, parang conference room. Tapos siya in-interrogate doon, tinatanong siya, ganyan. Tapos pinalabas siya after mga 20 minutes siguro, ganyan. Isang pulis rin naman kinausap sa kanya. Tapos may ibang bakla din na nilapita, ay pinapasok doon. Tapos, inano lang siya. Paglabas niya, sinabihan lang kami, okay, you wear proper clothes. Don't go back to mall, you exit, and then you go back to mall. If you change clothes, you change your outfit because that's too much. It's so fit that you're not female, you're male. Ganon. Yun ang ginawa sa amin. Hindi kami nahuli talaga. Doon naman sa nagsabi naman doon sa pagpasok ng Grand Mall, sa mga nagsabi na bawal daw hindi Islam doon, bawal daw ibang hindi daw pwede pumasok doon. Ganon. Bayot, public place yon, tsaka tourist spot nila yon. Hindi bawal ang pumunta doon. Ang dami din mga lahi, mga foreigner, mga iba't ibang lahi. Pwedeng pumasok doon. Sa mga nagsabi naman na hindi pwedeng mag-vlog, pwedeng mag-video doon, pero may nakalagay doon na sign na bawal mag-picture ng ganito, nakaganyan na sign, nakaganon, bawal nakaganon. Tapos yun lang ang sign nakalagay doon, pero nagpa-picture ako, nakaganon ako, ganon, bawal. Okay, akala ko yung ganon lang yung bawal. At meron nakalagay din yun na parang video na picture ng video, tapos nakaganon yung tao, may bungangan na ganon. Bawal yung nag-video tapos, hi, andito tayo ngayon sa Grand Boss. Bawal yung vlog na ganon. Pwede kang mag-video anywhere, pero dapat silent lang. Ganon. Tsaka meron nakabantay lagi doon ng mga security guard sa palibot. May mga ganon, mga walkie-talkie, ganyan. Lalapitan kanila, bawal dyan videohan, okay ra dire, bawal ningang area, bawal magsalita din, okay ra dire. Meron mga nakaano doon. Tapos doon naman sa pagpasok naman nagsabi sa akin na bakla ka kasi, o bakla nga ako, naka-gold ka kasi. Hindi naman bawal na naka-gold doon. Bawal sa kanila magsuot ng mga gold yung mga lalaki kasi parang pambabae na sa kanila. Pero sa ating mga dayuhan, sa ating mga Pinoy, pwede magsuot ng gold. Hindi naman nila pinapahubad yun, nakita nila yung mga gold ko. Doon naman sa nagsabi naka-makeup ako at wala akong alam, dapat nagre-research daw ako, dapat di daw ako naka-makeup, di naka-lip-tint, ganyan, hindi naka-foundation. Hindi ako naka-makeup that time. Ito yung video ko na before kami pumasok, hindi ako nag-lip tint ako niyan morning pa lang, mga alas 7 nang umalis kami. Nakapasok kami sa mosque is alas 4. Wala nang lip tint ko, binurabura po ko pa nga bago pumasok kasi sabi nung tourist guide namin, tanggalin mo yung lip tint mo kasi baka medyo mapula yan sa paningin nila. Pero yan yung video ko na habang nilalagyan ako nung costume, ganyan. At mga nagsabi na bawal daw mag-costume ng costume nila kasi hindi kayo, no, binibenta pa nga nila yun. May mga nagbebenta pa nga doon, bago ka pumasok, kailangan nagbebenta sila doon para masuot mo kasi para yun sa mga tourist guide. Kaya huwag kayo mag-ano-ano dyan, wala akong alam. Tsaka sa mga nagsabi dyan na itsura ko naka-makeup daw ganito, hoy, wala akong makeup, kahit burahin nyo dyan ilang beses. Nagulat na ako, bigla akong pinapahilamos sa harap talaga niya, ginanon ko talaga yung mukha ko. No makeup, sa'yo. Mas maganda pa sabihin nyo sa akin na mukha akong tilapyang oily. Mukha daw akong tilapia, mukha daw akong palaka, kaya hindi daw ako pwede doon. Okay lang, di masakit din kasi totoo naman. Pero sabihin sa akin na wala akong alam, naka-makeup akong pumasok. Alam ko ang rules. Alam ko yun. Saka magsasabi dyan na yung abot naman sa bag naman, hindi ko ma-expect na yung bag ko naman is hindi naman masyadong baklang-bakla yung nakaganon ako, unisex. Pwede naman bit-bitin yung nakaganon yung shoulder bag, yung nakaganon. Sinabi naman sa akin, is it your bag? Yes sir. It's for women. You leave it here. Just bring your camera and cellphone, anything you want, but just put down your bag because it's for women. Ganun lang, hindi naman, mababait sila guys, mababait sila at maayos sila. Wina-warningan nila yung mga tao, hindi nanguhuli sila kaagad. Yung iba kasi baka, yung, ay nagsabi ha, correct me if I'm no, yung nagsabi kasi about kay Pukirat daw, nakita daw siya na pumasok sa CR ng mga babae. Hindi ko nang alam kung totoo, kaya daw siya medyo dinampot kasi kabastusan na yun pumasok sa mga babae, pero hindi ko rin alam. Sabi niya, hindi ka naman daw male, female, and ganon. Pero kami kasi, hindi naman kasi nakapanglalaki ako lagi na outfit. So, mga nagsabi dyan,
okay lang naman gawa kayo ng content, okay lang din. At least may content kayo, may content din ako. Pero hindi po totoo yun. Alam ko rin po yung konting rules. May nag-guide din sa amin. Hindi nga ako naka-makeup man ako pag pumapunta sa mga bars, may mga lakad ako. Pero naka-foundation lang na parang skin tone lang. Pero pag naglalakad ako sa mga public na ganito, ganyan, hindi ako ginuo ko. Nakikita nyo nga, ang haggard-haggard ng itsura ko kada labas diya, di ko maka-aura. Di pa ako nakatikim eh. Ngita kayo. Nababay. So, ayan po yung paliwanag ni Brenda Mates tungkol sa issue na siya po ay nahuli, no? Kasi grabe po kasi yung sinabi sa kanya na hindi daw po siya, hindi daw po niya alam ang rules ay pumapasok-pasok siya sa bansa na hindi niya alam ang rules doon, no? So, syempre, hindi naman po natin, kahit ganun lang po siyang nakikita natin siya na medyo hindi siya yung tipong kagandahan or kaanuhan. Syempre, meron din po yang alam, may utak din po yan. Pero grabe naman po kasi yung iba po nating mga kabayan or ibang content creator na talagang niwala po nila yung isip niya. So, syempre, bawat hindi naman po kailangan niyang ipakita lahat kung ano po yung talent meron siya. Siyempre, may isip din po yan siya, magaling din po yan siya. And first of all, hindi yan papasok sa bansa na hindi po nagre-research kung ano po yung mga tradition ng bansa na kanyang pupuntahan. Kasi kahit sino po sa atin, kumbaga pupunta ako sa Germany or kung saan, siyempre, mag-search ako, magre-research ako kung ano yung tradition nila doon, kung ano yung mga pagkain, kung ano yung do's and don'ts sa bansa na pupuntahan ko. Yan po yung ginawa niyan. So, hindi po natin siya kailangan sabihan ng ganyan kasi nakaka-offend din po yan at syempre masasaktan din po siya. So, ayan nga po yung paliwanag niya na hindi naman po sila nahuli and ayun nga, yung lahat po yung mga issue na sinabing siya nga po ay walang kaalam-alam sa mga rules sa bansa na kanyang pinuntahan. Ayan, kung ikaw na po yung magaling, din ikaw na. So, basta po sa kanya, nagpaliwanag na siya at sinabi niya po kung ano po yung totoong nangyari. So, ayan, maraming salamat po. Bye-bye and God bless.